Hollywood TV. At parang isang himala, noong gabing iyon, habang si Irish ay naghahagis-hagis sa kanyang pagtulog, ito ay pumasok sa kanyang isipan. Lahat, mula sa sandaling lumipad siya mula Ohio patungong New York, ang kanyang pagtatrabaho sa Adams, hanggang sa pagkawala ng kanyang trabaho at pagkuha ng bago para sa kanyang napakahigpit na boss at nakilala si Leo. Leo, oh, basang-basa na ang kawawang Irish sa lahat ng pawis niya at hindi siya mapakali sa pagtulog. Ang mga alaala ay patuloy na dumarating at hindi nagtagal, hindi na siya muling nakahinga. Sinubukan niya at sa wakas ay napasigaw at biglang nagising mula sa kanyang pagtulog, inilagay ang isang palad sa kanyang noo at ang isa sa kanyang dibdib. Si Diana na nasa katabing kwarto sa marangyang guest house ni Alexander ay nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Irish at laking gulat niya nang makita ang matalik na kaibigan sa sobrang gulat. Ang kanyang protection na instincts ay sumipa at hinanap niya ang silid para sa sinumang nanghihimasok, nang walang makita, siya ay sumugod kay Irish. What's wrong? Anong nangyari? Tiningnan siya ni Irish sa mga mata, hindi makapagsalita sa sarili. Marahang niyugyug ni Diana si Irish. What's going on? Can you fucking tell me? I'm worry sick already. Pero napaiyak si Irish at niyakap siya ng mahigpit. Hinimas ni Diana ang buhok ng best friends. Andito na ako honey. Ngunit hindi napaghandaan ni Diana ang sumunod na narinig. Naaalala ko. Napaatras si Diana. Ha? Humihikbi si Irish. I remember every single thing Diana. I remember what Leo did to me. Nakiusap ako na maawa siya sa akin pero hindi niya ginawa. Pilit niyang pinipilit ang sarili niya sa akin, hindi ko alam kung sak siya. Mabilis na umiling si Diana. No he didn't. Alexander rescued you. Alexander, where's he? He was always so kind to me and mom never liked him. Patuloy siya sa pag-iyak. Naaalala ko kung gaano kasakit ang naramdaman niya nang sabihin niya sa akin ang tungkol sa kanyang ex. Natakot siyang muling mag-isa. It was Leo. Naalala ko sinabi niya na pinatay niya si Katrina. Pinatay niya ang inosenteng babae para makabalik kay Alexander. Kailangan ko kausapin ko siya ngayon. Kailangan kong sabihin sa kanya ang narinig ko. Hindi nakaimik si Diana, ni hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Irish, it's still 2 a.m. Let's at least wait till dawn. Patuloy sa pag-iyak si Irish. What if I forget everything again? Paano kung bumalik si Leo? Patay na si Leo Irish. And you won't forget anything. We should just be thankful you finally got your memory, katwiran ni Diana. Tila pinapakalma nito si Irish. Tumango si Irish. Tumango rin si Diana. Good girl. Now you wait here while I go get you some milk. It's gonna come your horses till dawn, okay? And I'll sleep right next to you para gumaan ang pakiramdam mo. At kaya, sa madaling araw, tinawagan ni Diana si Alexander to give him a heads up on everything. Napagkasunduan nilang magkita sa Adams. Natuwa si Irish na bumalik ang alaala niya sa kabila ng katotohanang ang ilan ay talagang nalulungkot. Masaya siya na naaalala niya sina Kenny, Roberto, Sheng ang driver, Adam, Eleanor mula sa Adams, Anna sa Italy at lahat ng nakilala niya sa New York. Tuwang-tuwa siya, naisip niya ang kanyang mahal na ina. Kahit na ayaw ng kanyang ina na pumunta siya sa New York, naalala niya ang masasayang pagkakataon na pinagsaluhan nila at lahat ng pagmamahalan, kaya na-miss niya siya. Iyon ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Pagbabalik sa New York dahil sa wakas, naibalik niya ang kanyang mga alaala. Noong oras na para makilala si Alexander, sobrang kinabahan siya. Paano niya sasabihin sa kanya na alam niya ang lahat ng ginawa ni Leo? Habang nakaupo siya sa cafe kasama si Diana, tuloy-tuloy ang pagtalbog niya sa pag-aabang sa mangyayari. Hindi rin nakatulong sa nervous system niya ang green tea na nasa harapan niya. Tapos narinig nila ang jingly sound ng cafe's bell at napatalon si Irish sa takot. Girl, you sure you good? You don't need to be so nervous. Like I said, I already think Alexander knows, paniniguro ni Diana sa kanya. At hindi nagtagal, lumitaw ang tao on time. Nasa tamang oras siya, wala pang 1 minutong late. Actually, kanina pa dumating sina Diana at Irish para makapag-tea. Naalala ni Irish na laging nasa oras ang lalaki noon. Siya pa rin ang perpektong lalaki. Namula siya sa naisip, pinipilit na huwag titigan ang gwapo nitong katangian na nakasuot ng maayos na itim na suit. Bakit ba naging formal siya? Good morning Diana. Anya, saka yumuko at hinalikan sa pisngi ni Irish. Good morning princess. Dagdag pa nito sa kaumupo malapit sa kanya. Sumagot sina Irish at Diana ngunit hindi makatingin si Irish. She was a blushing mess and added to that, amoy heaven ang guy. At may nakakakissable lips siya. Jeez, kailan ba siya nagsimulang mag-isip ng hindi nararapat?
Right, Irish? Tanong ni Diana, hinila siya palabas sa maliit niyang mundo ng pag-iisip. Tumingala siya na parang nawawalang bata na namumula ang pisngi. Ha? I was saying you have something to tell Mr. Romano here, right? Tumango si Irish. Good, I'll go over to school and try to do a few things. Kapag natapos ka na, Mr. Romano will let me know. Diana told her, then excused herself. Lumingon si Alexander kay Irish na nakayuko ang ulo. Ginamit niya ang kanyang mga daliri at itinagilid iyon sa direksyon niya na nagpatingin sa kanya. Ano ang gusto mong sabihin sa akin, baby? Natural na takot sa kanya ang aura ng lalaki. Idinagdag sa ngayon ay ang katotohanan na siya ay nakaupo na malapit sa kanya at ngayon, siya ay tumitingin sa kanyang mga mata. Oh, the poor girl was a stuttering mess. Do I make you uncomfortable, princess? Tanong ni Alexander, sinusubukang basahin ang ekspresyon ng mukha niya. Yes, no, I mean no, you don't make me uncomfortable. Pinasadahan niya ng makinis na mga daliri ang mukha nito. Then tell me, princess, bakit mo ako pinatawag dito? Ang kanyang boses ay malambot at malumanay at nakapagpapatibay, at bago pa malaman ni Irish, nagsimula na siyang magsalita. Sinabi niya sa kanya na wala na siyang amnesia at lahat ng naaalala niya. She felt bad talking about Leo, lalo na't nagbago ang mood ni Alexander at naging stone cold ang mukha nito. Sinabi niya sa kanya ang lahat ng naaalala niya at nauwi sa paghikbi. Hinila siya ni Alexander sa kanyang dibdib, inaalo siya at pinasadahan ng mga daliri ang kanyang blonde na buhok. Don't cry, baby. It's fine now. The motherfucker is dead now. And everything is over. Humiwalay siya at tumingin sa kanya sa pamamagitan ng natural nitong mahahabang pilikmata. So hindi ka galit sa akin? Umiling siya. No, princess. I'm just glad you're back and you can remember everything. Alam ko na kung bakit ginawa ni Leo ang ginawa niya. I just low-key wish he was still alive so I could kill him all over. Nanlaki ang mga mata ni Irish. Pinatay mo siya. Natatakot na siya. Gustong barilin ni Alexander ang kanyang ulo dahil sa sinabi niyang iyon ng malakas, ngunit nanatiling kalmado ang lalaki. Hindi yun sinasadya. Pagdating ko sa warehouse, napagtanto kong ikinulong ka ng bastard sa isang freezer. Ang taong iyon ay isang psychopath. Galit na galit ako kaya ako. Hindi niya eksaktong masabi sa kanya, ang paraan ng pagpatay niya kay Leo. Matatakot siya habang buhay. Kaya iba ang naisip niya. I roughly pushed him and he hit his head so hard and died. It really was not my intention, baby. The police came after and we've settled everything. Ang paliwanag ay tila nagpakalma kay Irish. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Umiling si Alexander. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon kahit na pagkatapos ilagay sa panganib ang iyong buhay. You're a good man and I know it. I could feel it from the very beginning. Sabi ni Irish sa kanya at sa pagkakataong ito, siya naman ang naglagay ng mga palad sa pisngi nito. At naramdaman ko ang presensya mo sa puso ko habang nasa Texas ako. Naramdaman ni Alexander ang parehong pagmamahal na ipinakita ni Katrina sa kanya. Mas naramdaman niya ang pagmamahal sa mga sandaling iyon. Alam niyang tama ang naging desisyon niya sa pagmamahal sa batang inosenteng ito. Kaya walang pakialam sa mundo na nasa pampublikong lugar sila, sumandal siya ng konti at hinalikan siya. Hinalikan siya na parang siya lang ang mahalaga. Hinalikan siya na parang siya lang ang mahalaga. Hinalikan siya dahil siya lang ang babaeng mamahalin ng wasak niyang puso. Oh, mahal na mahal niya ang dalaga at namiss niya ang malarosas nitong labi. Nag-aatubili, kumiwalay siya at tinignan siya sa mata. I love you, princess. And I love you too, Mr. Black. Sabi niya at nagtawanan silang dalawa. Kailangan mo talagang idagdag ang nakakainis na Mr. Black. Nakangiting tanong ni Alexander. Natawa din si Irish. Of course. I mean princess goes well with Mr. Black. Plus naka-black suit ka ngayon. Mahilig ka talaga sa black. Napangiti siya. Mahilig din ako sa gray at white. Nagkunwari siyang nagulat. Talaga. Tumango siya. Oo, kung sa tingin mo nagsisinungaling ako, mag-date tayo at magsusuot ako ng gray or white para patunayan na mali ka. Humagalpak siya ng tawa. That's an impeccable way of asking me out on a date, you know. Tumawa siya. Pero sige, pupunta ako sa date na ito para ma-confirm ko talaga na maaari kang magsuot ng ibang kulay ng suit. Sabi niya, naglalaro kasama ng smirk. Kinansela ni Alexander ang lahat ng kanyang mga meeting para sa araw na iyon para makasama niya ang kanyang paboritong babae. Gaya ng dati, pinapagawa siya ni Irish ng mga bagay na ayaw niyang gawin. Tulad ng pagpunta sa park, pagpapakain ng mga ibon, pakikipaglaro sa maliliit na bata. Napansin ni Irish na talagang natutuwa siyang makipaglaro sa maliliit na bata at napangiti siya sa pag-iisip na magkaroon ng mga anak. Paano kung may mga anak siya sa kanya? That would be great. Ang mga bata ay magiging kasing perpekto niya.
Napangiti siya sa naisip habang magkahawak kamay na naglalakad para kumuha ng ice cream. Anong nagpapangiti sa'yo ng ganyan? Natatawang tanong nito na nakatingin sa kanya. Oh poor Irish, lalo pang namula. Paano niya sasabihin sa kanya na iniisip niya ang tungkol sa pagkakaroon ng mga anak sa kanya? Iisipin niyang nagmamadali siya. Kailangan niyang maglaro ng cool. Umiling siya at umiwas ng tingin. It's nothing. Tumigil sa paglalakad si Alexander at humarap sa kanya. Namumula ka kanina. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung ano ang ikinamula mo, kukulitin kita ngayon hanggang sa gumawa ka ng nakakahiyang bagay tulad ng pagsinghot, pag-utot. Natakot siya sa bahaging iyon at napailing siya habang tumatawa. You wouldn't dare. Ngumiti ng masama si Alexander. Gusto mo akong subukan? Lalong namula si Irish nang malaman niyang seryoso ang lalaki. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang tumatakbo sa isip mo. Napaiwas siya ng tingin. Naisip ko lang na magkaanak nang makita kitang nakikipaglaro sa batang iyon. Tumango si Alexander. Oh I see, with who if I can ask? Pang-aasar niya, alam na niya ang sagot. Actually, ganoon din ang naisip niya. Si Irish ay isang namumula na gulo. Princess, kanino mo gustong magkaroon ng mga batang ito? Napaungol si Irish sa kahihiyan. Napaiwas siya ng tingin. You, nahihiya niyang sabi at ipinikit ang kanyang mga mata, naghihintay na ipahiya siya nito sa pamamagitan ng pagtawa o paggawa ng isang bagay na alanganin. Ang hindi niya inaasahan ay ang maramdaman ng mainit nitong labi sa kanya. Iyon ay ganap na hindi inaasahan. Ang kanyang mahiwagang labi ay nagpalimot sa kanya na nasa publiko sila. Nangangahulugan ba ang halik na gusto niya rin itong magkaanak? Tapos bigla siyang humiwalay. Okay, nakuha niya ang sagot niya. Ayaw niya rin ng mga bata. I love you princess, so much. And yes, I would love to have children with you someday. Sabi nito sa kanya, mapaglarong kinurot ang kanyang mapupulang pisngi. Isang matandang mag-asawa, sa totoo lang, ang parehong mag-asawa na nakita nila noong nakalipas na mga buwan sa Italia, sa unang pagkakataon na pumunta sila sa park, ang dumaan. Naalala ni Alexander na mga Italyano din sila. Huminto ang matandang mag-asawa at ngumiti sa kanila, Voglio di nuovo. Buonasera, kayong dalawa ulit, magandang gabi. Isang matamis na ngiti ng ina ang bati ng ginang. Ngumiti pabalik si Alexander, Buonasera, magandang gabi. Sa pagkakataong ito, nagsalita ang matandang lalaki. Come andate la vita, kumusta ang buhay? Bago pa makasagot si Alexander, sumirit ang madaldal na matandang babae. Voglio siete gia sposati. Are you two married already? She asked with a bright smile, remembering that the last time they met, he said he was going to marry her. Napatingin si Alexander sa babaeng kausap at ngumiti. Isang ngiti mula sa puso. Sa lahat ng ito, nakatayo lang siya habang pinapanood ang tatlo na nag-uusap sa wikang hindi niya maintindihan. Napaka-cute niya with kiss-swollen lips and rosy cheeks. Tiningnan ni Alexander si Irish sa mata habang sinasagot ang tanong ng ginang. Noon ancora, ma molto presto, not yet, but very soon, he said, feeling his heartbeat increase at the thought of marrying her. Nakangiti ang matandang lalaki at babae, na nakikinita ang dalawa na ikakasal. That would be very good, dear child. I can tell she has a heart of gold. Anyways, we will get going. Good luck. Sinabi ng babae sa pagkakataong ito sa Ingles at umalis kasama ang kanyang asawa. Lumingon si Irish kay Alexander na may nakakatakot na ngiti. Gusto mo bang sabihin sa akin kung ano ang pinag-uusapan niyo? Napangisi si Alexander at nagpatuloy sa paglalakad. No. Humagikgik si Irish na sumusunod sa likuran. Come on Alex, tell me, pwede ba? Ang matangkad na lalaki ay nagpatuloy lamang sa paglalakad at nakangiti, iniisip ang ideya ng kasal at mga anak. Sasabihin ko sa iyo, kapag pumunta tayo sa date kung saan kailangan kong magsuot ng white. Pang-aasar niya at napahagikgik naman siya, tugma sa mga yabag niya. Ngayon ay sabik na ako sa date, masayang sabi niya. Kinagabihan, sorpresang bumisita si Kenny kay Irish. Labis siyang natuwa nang makita ang kanyang mahal na pinsan. Kenny, napatalon siya sa excitement. Honey bunch, my sweetheart, God, I missed you so much darling. Thank your stars that you remember me. I was gonna whoop you, as if you didn't. A very excited Kendall told his favorite cousin. My goodness Irish, I was so worried. You even made me do something which I do not do. Sabi niya habang nakahalukip-kap at nakapout na parang bata. Sumirit naman si Diana na nagpo-popping ng mais. Anong ginawa mo? Inilibot ni Kendall ang drama queen ang kanyang mga mata. Nanalangin ako. Humagalpak ng tawa ang dalawang babae. Hindi nila inaasahan ang ganoong sagot. Seryoso Kenny, but still, thank you kasi nakatulong talaga sa akin ang prayers mo. Pasasalamat na sabi ni Irish.
Biglang napangiti si Diana at kakaibang nakatingin kay Irish. "Don't look at her like that. Ang creepy." Nakangiting sabi ni Kendall. "Anong meron sa ngiti?" Lumawak ang ngiti ni Diana. "Hindi lang ikaw ang nagdasal para sa ating mahal na kaibigan." Parehong naguguluhan na tumingin sa kanya sina Irish at Kenny. "Anong ibig mong sabihin? Sino pa ang nagdasal para sa kanya?" Sabay na tanong ng dalawa. "Hindi ako 100% na sigurado sa sagot ko, pero naniniwala akong ipinagdasal ka ni Alexander," masayang sabi ni Diana. Sumigaw si Kenny ang drama queen. "What? The monster can pray? Good grief, I haven't heard about him since you left and now that you're back, his name is up again." Sinamaan siya ng tingin ni Irish. "Hindi siya monster. He's a good guy and I love him and as a matter of fact, magde-date kami tomorrow." "What?" Hingal na hingal ang dalawa pang nanlalaki ang mata. "A date?" Namula si Irish sa kahihiyan. Hindi alam ng kawawang babae na sinabi niya ng malakas. Tumango lang siya at umiwas ng tingin. "That's freaking hot. Means we got to go shopping," sabi ni Diana na ikinagulat ni Kenny. Hindi makapaniwala si Kenny sa kanyang narinig. "You're in support of her going out with him. I admit he's hot and sexy and I'll give anything for him to be my man, but the guy is dangerous and the last time, he endangered Irish life. I'm not in support." Si Diana na naging saksi sa lahat ng pagmamahal na ipinakita ni Alexander sa kanyang kaibigan, ay inilibot ang kanyang mga mata. "We didn't ask for your opinion, gay ass. And as for you Irish, we're going to Agent Provocateur tomorrow for something sexy," sabi ni Diana sabay evil smirk. Namula ng gusto si Irish. "Agent Provocateur." Tumango si Diana, hindi nawawala ang kanyang ngisi. "Yup, you need something provocative and extremely sexy. Who knows, baka mawala ang virginity mo that night." She ended with a bad girl wink. Humagalpak ng tawa si Kendall. "That would be fucking awesome. Someone's gonna be getting her first dick." Ang blonde sa spotlight ay ganap na hindi nakapagsalita sa kung paano ang kanyang kaibigan at pinsan ay walang kahihiyang nagsalita tungkol sa kanyang hindi umiiral na buhay sa sex. Bago pa man siya makapagsalita ay nagring ang phone ni Diana. Sinagot ni Diana ang tawag at natigilan nang marinig kung sino ang nasa kabilang linya. She excused herself at pumunta sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, bumalik siya na may pag-aalala sa mukha. "What's wrong?" tanong ni Irish. "I hope it's not bad news again," madramang sabi ni Kenny sabay takip sa tenga. Napabuntong hininga si Diana at tumingin kay Irish. "Bumalik na ang mami mo, at gusto ka niyang makita bukas." At dito na po, nagtatapos ang part 35 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.